Magandang hapon, Jed. Anong nilalaman ng interim report at rekomendasyon na isinumite ng ICI sa Ombudsman ngayong araw? Magandang hapon sa inyo, June at Monica. Ay kasabay nga ang nilalaman nga ng rekomendasyon na Independent Commission for Infrastructure o ICI na isinumite nila ngayong araw sa Office of the Ombudsman ay direkta nilang pinangalanan ang ilang mga opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa natuklasan nilang kickback scheme sa mga flood control projects ng pamahalaan. At sa isang press conference din kanina, idinetalye ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes kung paano ito nangyayari. But we recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, woman Mary Mitch Kahayon Uy. Nakasaad sa interim report ng ICI ang 6 na pangalan na inaasahang kakasuhan ng Office of the Ombudsman batay sa kanilang rekomendasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Kasama sa report ng komisyon ang natuklasang pagkakasangkot ng mga nabanggit na opisyal sa umano'y pagtanggap ng mga suhol o unwarranted monetary benefits mula sa mga contractor ng flood control projects. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Paliwanag ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, umaabot sa 25 hanggang 30% ang kickback sa flood control projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects which is only at 10%. Mula rito, idinetalye rin ni Justice Reyes ang proseso ng DPWH officials kung saan uutusan umano ni Alcantara si Hernandez na gumawa ng listahan ng mga proyekto batay sa budget na mayroon ang isang mambabatas o proponent. Matapos nito, ang listahan ay ibibigay umano sa isang personalidad na nagngangalang Juan Carlos Rivera na siya namang magpapadala nito sa regional office ng Bulacan o kaya ay sa proponent mismo. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NEP. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Kasunod nito ay ang paggawa ayon kay Justice Reyes ng isang summary ng mga proyekto at pipiliin na rin ang mga contractor na siyang magpapatupad ng mga ito. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera will make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. Kapag na-release na ang National Expenditure Program o NEP,
Ibibigay na ng mga contractor ang 10% alokasyon bilang advance payment, habang ang natitirang 15% ay ibibigay kapag naipasa naman ang General Appropriations Act o GAA. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Sa kabila nito, tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na hindi rito natatapos ang kanilang investigasyon sa flood control project scandal. Pangako ng komisyon sa publiko na patuloy ang pagsusumite ng referral sa Office of the Ombudsman hanggang sa kahuli-hulihang taong sangkot sa mga anomalyang ito. Bilang tugon sa issue, nanindigan si Senator Joel Villanueva na wala siyang kinalaman sa anumang flood control project na una pa lang ay tinutulan na niya at siya pa mismo ang unang nag-expose at kumwestiyon. Ganun pa man, naniniwala ang senador na malilinis rin ang kanyang pangalan pagdating ng takdang panahon. Si Senator Jinggoy Estrada naman ay tahasang sinabi na lahat ng paratang sa kanya ay walang katotohanan at batay lamang sa sabi-sabi. Nakahanda rin aniya siyang linisin ang kanyang pangalan at patunayang inosente siya sa ilalim ng proseso ng batas. Sa panig naman ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na maaari nang simulan ng kanyang tanggapan ang pagdinig sa mga naihain sa kanilang mga reklamo. Ang iba aniya sa mga reklamong ito ay maaari ng isa lang sa preliminary investigation. Next would be preliminary investigation, I think. Some validation of some information. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. Nangangahulugan ito aniya na karamihan sa fact-finding o validation ng mga impormasyon o ebidensya ay tapos na ng ICI, kaya't inaasahang mas magiging mabilis ang filing ng mga kaso sa Sandigan Bayan. June, Monica, ang mga nabanggit na pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan dito sa isinumiteng interim report o rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay galing doon sa mga nakalap nilang ebidensya at maging doon sa mga sworn affidavits mula kanila dating Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez at Assistant District Engineer JP Mendoza. At idinetalya rin kanina sa media ni Justice Reyes na ang mga nabanggit nilang mga personalidad ay posible umanong lumabag o nag-violate sa ilang mga batas. Particular na dito, aniya ay yung pagtanggap directly or indirectly ng bribe o suhol o pera mula sa mga kontratista at maging yung plunder o pagkamkam o pagnanakaw ng malaking halaga sa kaban ng bayan. At inaasahan naman bukas dito sa tanggapan ng ICI ay magkakaroon muli sila ng pangalawang assets recovery meeting kasama naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayan muna ang update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo. Jed, yamang ito ay isa lamang interim report. Ibig sabihin may kasunod pa ito. Jed, meron pa bang mga personalidad na maaaring ma-rekomenda na kasuhan o ireklamo sa Office of the Ombudsman ang ICI? At kailan ba ito, kumbaga, mag-finalize yung kanilang report? Yes, June, hindi inaalis ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mayroon pang ibang mga personalidad na irerekomenda sila sa Office of the Ombudsman na makasuhan dahil anila hindi pa tapos yung ginagawa nila investigasyon kaugnay dito sa mga anomalya sa flood control projects at kaugnay nga nito nagpapatuloy yung pagdinig nila dito sa isyong ito at sa Nobyembre nga nakatakda na may mga panibagong personalidad o resource person silang iimbitahan sa pagdinig at bukod dyan hindi rin binanggit partikular ng komisyon kung kailan yung deadline, kung kailan sila magfa-finalize na kanilang report dito sa Office of the Ombudsman dahil napakarami aniya ng iniimbestigahan nilang flood control projects. To be specific, 421
ghost flood control projects ang kanilang iniimbestigahan at binanggit nila na sa mga panahong ito ay hindi pa kompleto yung mga staffs nila or hindi pa ganoon kadami yung mga staffs nila dito sa komisyon para i-handle yung ganong karaming report, pero sinisikap nila na sa lalong madaling panahon ay makapagrekomenda sila ng maraming mga referrals sa Office of the Ombudsman at makasuhan nga yung mga personalidad na posibleng sangkot o nasa likod nitong mga anomalya sa flood control projects, June. Ibig sabihin, may possibility na may mas malalaki pang personality na may dadagdag sa i-recommend nila o hanggang senador lamang, hanggang congressman? Yes, June, posibleng may mga malalaking personalidad na mapangalanan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil nauna nang nabanggit sa mga pahayag ni Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na yung kanilang investigasyon ay nakabase doon sa mga ebidensyang nakakalap nila, kaya hindi pa nila masabi sa ngayon kung hanggang dito sa mga senador o kongresista lang yung mga kanilang sasampahan na or irerekomendang makasuhan sa Office of the Ombudsman, June. Maraming salamat, Jed Neresina.